Nagtungo na sa Campo Crame si General Edgardo Tino na idinadawit sa ilegal na droga. Kunin natin ang update kay Mar Gabriel live mula sa Campo Crame. Mar? Yes, Sam, kasalukuyan nandito tayo sa Barang. Kesa ako pumunta sa kanya kasi lalabas yung At kasalukuyan na siya nagbibigay I'm ng pahayag. exposing myself sa inyo. Kaugnay nga doon sa pagkababanggit doon sa kanyang pangalan ni Pangulong Duterte na umano'y sangkot siya sa illegal na droga. Aniya, kung sino man daw yung nagbigay ng impormasyon ay nakahanda siyang harapin ito at ipaliwanag kung paano at saan siya na-involved sa illegal na droga. Nakahanda rin daw siya na titigan sa mata itong si Pangulong Digong para patunayan na siya ay inosente doon sa mga ibinibintang sa kanya. Sam, pakinggan muna natin yung iba pa niyang pahayag. May kasalanan. Before the bar of public opinion, sigurado, sabihin nila, may kasalanan ako. Kanya ako, papasalamat ako dahil binigyan niyo ako ng pagkakataon na ito. Hindi ba? Sir, nagkasalamat ako at unang-una, malilinis ko yung pangalan ko. Masabi ko rin yung saloobin ko na halos nabaliwala yung 35 years na pinagserbisyoan ko. Sir, nung narilib po kayo sa QCPD, hindi kayo kinausap ni Director General? Walang kumausap sa akin, walang pa. Basta ang order ko is Office of the Chief PNP. Wala kayong, sir, naging idea kung ano yung reason behind dun sa pagkaka-relieve niyo? Wala. Well, actually, kung makikita nyo, lahat naman ng district director na-relieve, di ba? Yeah. Lahat ng 5 district director. So, wala akong inkling kung bakit mangyayari ito sa akin. And ni sa hinagap, ni sa pangarap, ni sa bangungot, hindi ko inisip na mangyayari sa akin to eh. May nakausap naman, sir, dun sa ibang mga general na pinangalan? Wala akong nakausap. In fact, yung impormasyon na to na ako'y tinuran at sinabi ni Presidente na involved from the media ko lang din narinig. Hindi ko narinig yung buong speech ni Presidente at pinakinig lang sa akin ng isang media. In fact, lahat ng tumatawag sa aking media ay pinagbigyan ko ng interview dahil unang-una transparent ako, wala akong tinatago Hindi ba? Pero wala ako ni isang media for the record na tinawagan para ako ay magbigay ng aking pahayag ngayon. Wala. Are you going to General Bato to talk to him first? Sabi ko kanina, first hour in the morning, I will report to him. Sir, karunungan natin, sabi niyo po kanina, posibleng may naninira sa inyo at posibleng may labanan sa katungkulan. Can you expound lang on that? Well, mahirap pa sabi ko nga, I cannot base my assertion, I cannot base my declaration sa inyo based on speculation. Di ba? Pero May nainggit sa inyo, sir. kasama yan sa kasama yan sa, di ba? Natural yan, di ba? Di ba? It's human nature. Alam niyo naman yan. Sinasabi ko sa inyo, your guess is as good as mine. Kasi human nature yan. Mismo rin siguro sa inyong profession, may nangyayari din ganyan. So, di ba? Natural yan So, pero I cannot say na that's the, di ba? Sir, before the announcement, hindi kayo kinausap ni Wala Bagong Chief akong PNP ba to? wala akong Or yung dating PNP? never na may pag-uusap kami tungkol dyan. Sir, sabi niyo, lilinisin niyo lang ang pangalan niyo tapos mag-early retirement na kayo. So, bakit kayo mag-early retirement kung malinis naman yung lisensya? Alam niyo kung bakit? Magmula second lieutenant, kung sinasabi ng Pangulo natin na ganun ang pagmamahal niya sa bayan. Ganun din ang pagmamahal ko sa bayan. Kung kinakailangan, mamatay ako para sa bayan, gagawin ko. Kung magigera tayo, sinasabi ko sa inyo, kahit ako mamumuno ko, makipaggera tayo kahit kailan, makipaggera. Pero kung yung desire na magserbisyo pa after this, wala na akong desire. Lilinisin ko lang yung pangalan ko. Sisiguraduhin ko na malinis yung pangalan ko at ako'y mag-early retirement na. Sir, kamusta po yung suporta ngayon ng inyong pamilya sa inyo? Kung yung 10 na mga kaibigan ko tumatawag sa akin, nagtetext sa akin na hindi sila naniniwala sa akusasyon, higit 10 yung suporta ng pamilya ko sa akin. Sir, mas mabigat ba yung pressure sa inyo na linisin yung pangalan nyo dahil no less than the President yung nagbanggit na isa kayo dun sa mga sinasabi? Totoo yan, binanggit mo. Kasi no less than our President said that. So,
it's an uphill battle. Napakabigat nung dadaanan nating kuwan. Siyempre, tinuro na ng ating mahal na Pangulo yan, napakabigat. Kanya nga sabi ko, hindi yung aking ginagawa na to hindi bilang pagkalaban sa ating mahal na Pangulo. Ito'y bilang bahagi lang ng karapatan ko bilang isang tao, bilang isang opisyal na nagserbisyo ng tapat, nagserbisyo ng tama. Gusto ko lang linisin yung pangalan ko. Yun lang. Wala nang iba. Kamusta yung pamilya niyo? Nagkausap na Well, okay naman yung pamilya ko, yung asawa ko. Sinasabi ko, kumalma siya. At malalagpasan namin ito. Yun lang. Sir, kung makakausap niyo si President Duterte, ano po ang sasabihin niyo sa kanya? Well, kung makakausap yung ating mahal na Pangulo, sana po, sir, bago nyo po ginawa yan, pinatawag niyo po kami, ipinalad niyo po yung mga ebidensya laban sa amin, hinarap niyo po kami sa mga nag-aakus sa amin at nakausap namin at nasabi naman po namin yung katatayuan namin kung bakit nangyari yan. Saan, kailan, papaano na-involve yung aming mga pangalan. Yun lang naman. Actually, kung makikita nyo, wala akong kasamang abogado. Straight from the heart, yung sinasabi ko sa inyo. Ha? Wala akong itinatago. Ang gusto ko lang ay marinig ako ng aking mga kababayan, marinig ako ng mga kaibigan, marinig ako ng mga aking pulis na pinagserbisyuhan na sinasabi ko sa kanila na if you wear the uniform, there is no way na dapat magbit ka ng finger sa kriminalidad at illegal drugs. Kasi pag ginawa mo yan, you have no right wearing the uniform. Palagi ko sinasabi sa kanila yan eh. Palagi ko sinasabi sa kanila yan, sa mga pulis ko, sa lahat ng pinagservisyohan ko, that they have crossed the line pag nag-involve sila sa kriminalidad at illegal drugs. And they have no right wearing the uniform pag criminal sila at pag-involve sila sa illegal drugs. Ako, I have no right wearing this uniform sa inyo if I am involved in illegal drugs. Kanya sinasabi ko yun eh. Kaya natutuwa ako sa inyo dahil unang-una, ang dami-daming tumawag sa akin ng mga kaibigan from the media. Kung mapapansin nyo, nung ako ang QCPD director, I'm not media hungry. Di ba? Yung DTO ko, pinapa-interview ko. May mga accomplishment doon na hindi ako nagpapa-epal. Ayoko na, tinginan ako ng krami na, ayan, gumawa lang ng accomplishment niya si Tinyo, kanya gusto ma-media. Kahit tanong nyo sa mga kaibigan nyo from the media na iba, in fact, nagdi-decline pa ako eh. Sir, sorry ulitin ko lang. May idea po ba kayo kung sino yung nagbigay ng info kay Duterte? Wala akong idea. Wala akong idea, kanya nga sabi ko, ano. Itong si General Tinyo Sino man yung sa mga tao issue yan, na ibinabato sa kanya. Sino man yung civilian yan na nag-link sa akin, sa ating mahal na Pangulo. Yun lang. Pero may narinig mo mahirap kasi mag-speculate eh, sa ating trabaho naman. Marami tayong sindikato na sagasaan, maraming opisyal na alam mo na, dahil human nature rin eh. Nakalaban mo sa pwesto, nakalaban mo sa di ba? Maraming kwan. Pero ang sinasabi po is meron daw pong holdings ang PNP chief laban sa inyo. Ibig sabihin evidence-based. Well, actually kung merong holdings yung ating Chief Philippine National Police, sabi ko nga more than willing tayong makiharap sa ating Chief Philippine National Police at patunayan yung ating sarili naman. Kung yung holdings ng Chief PNP ay will stand in court or will it stand in court or yung kanyang basihan ba will be standing on solid ground, more than willing tayo. Kaya sabi ko nga, first hour in the morning tomorrow, papasakop tayo, magre-report tayo sa Chief Philippine National Police. At ako, lilinisin ko yung pangalan ko. After na malinis ko yung pangalan ko, kung yan ay matapos in 3 months, 2 months, 6 months,
mag-early retirement na po ako. Sir, yung mga nakasama... Hindi na po ako, ala na po yung desire sa akin na magserbisyo sa nangyari na to. Sir, yung mga nakasama sa listahan, General Pagdilaw, General Diaz, nagulat po ba kayo na lumabas din yung kanilang mga pangalan? Ay mahirap magbanggit tungkol sa kanilang katatayuan eh. I cannot say anything about their predicament. Yung sarili ko lang kaya kong panindigan. Mahirap 'yun. Sir, how do you feel right now? Yan nga yung mga pahayag dito nga si General Tino doon sa pagkakasangkot nga sa kanyang pangalan doon sa mga general na sangkot sa operasyon ng illegal na droga. Kanina, Sam, ay naging emotional pa itong si General Tino habang binabanggit nga yung kanyang mga naging yung serbisyo na kanya nang ibinuhos sa pamahalaan. At sabi niya nga simula nung lumabas siya sa akademya, simula nung pagiging lieutenant niya, ay nakahanda raw siyang mamatay para sa bayan. Sa ngayon, Sam, ang nais na lang daw ni General Tino ay linisin yung kanyang pangalan at pagkatapos nito ay nakahanda na rin daw siya na mag-early retirement o umalis na sa serbisyo pagkatapos nga itong nangyari sa kanya. Naniniwala rin itong si General Tino, Sam, na may mga opisyal lang na naninira sa kanya at naibulong yung kanyang pangalan dito kay Pangulong Digong, kaya napasama yung pangalan niya doon sa mga binanggit na general na sangkot sa illegal na droga. Posible raw kasi na ito yung labanan o yung inggitan sa pwesto. Yan yung posible raw na pinag-ugatan ditong pagkakasangkot niya nga doon sa mga sinasabing mga tiwaling pulis. At sa ngayon daw ay nakausap niya na rin yung kanyang pamilya at ang sabi niya lang sa asawa niya ay maging matatag at tiniyak niya na malalampasan nila itong problema na ito. Tiniyak niya rin na bukas ay nakahanda siyang magtungo sa opisina nitong si General De La Rosa para nga makipag-usap at linisin yung kanyang pangalan. May apela rin siya kay Pangulong Digong na sinabi niya kanina raw ay bago inihayag yung mga pangalan ay kinausap muna sila ng ulo at iniharap yung mga taong nagbigay ng impormasyon tungkol nga dito sa sinasabing pagkakasangkot nila sa operasyon ng illegal na droga. Yan muna, Sam, ang latest mula pa rin dito sa Campo Crame. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, I'm Juan with 25.